Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Habang nananatiling nakakunot ang noo, nagtanong si Zufan, Heaven Ceiling Sea, ibig bang sabihin, siya lang ang tanging makapagliligtas kay Sanzi sa buong mundo? Tumango si Konpeng ngunit napabuntong hininga. Ang problema, wala akong ideya kung nasaan siya ngayon. Biglang nagliwanag ang mukha ni Zufan. Agad siyang naglabas ng isang maliit na banga at kinakabahang ipinakita ito. Senior, sinabi ninyo na si Heaven Ceiling Sea lamang ang makapagliligtas kay Sanzi. Pero habang pauwi ako, may nakuha akong isang bagay na tinatawag na North Sigil. Malaki ang naitulong nito sa kalagayan ni Sanzi. Pamilyar ba kayo rito? Kinuha ni Konpeng ang banga at inamoy ang laman nito. North Sigil. Ngayon ko lang narinig ang pangalang iyan. Muli niyang sininghot ang kakaibang amoy bago bahagyang mapakunot ang noo. Ang sugat ni Sanzi o sa mas tamang salita, ang banggaan ng kapangyarihan ng mga banal na hayop at ng Heavenly Sovereign ay hindi kayang pagalingin ng anumang bagay mula sa mortal na mundo. Ngunit bigla siyang natigilan. Sandali ang amoy na ito. Nagulat si Zufan. Ano po iyon, senior? Napangiti si Konpeng at napailing. Sige na, bata. Ano nga ulit ang pangalan nito? At saan daw ito nanggaling? Nalilitong sumagot si Zufan. May nakasalubong akong tao na gumamit nito upang mailigtas si Sanzi. Tinawag niya itong North Sigil. Napakahalaga raw nito. Nagbayad pa nga ako ng 20 milyong sacred stones para sa maliit na dami nito. Napahalakhak si Konpeng habang nakatingin sa kanya. Kayong mga tao talaga basta bihira ang isang bagay, agad ninyong tinatawag na kayamanan. Hindi pa rin maunawaan ni Zufan ang ibig niyang sabihin. Nagpatuloy si Konpeng. Sa 9 Serenity Secret Records ng 9 Serenity Sovereign, napakaraming bihira at makapangyarihang gamot. Nabanggit ba roon ang bagay na ito? Umiling si Zufan. Hindi po. Siguro dahil sa mortal world lang ito. Kalokohan. Agad siyang pinutol ni Konpeng. Noong sinaunang panahon, wala pang tinatawag na mortal world. Tiyak na alam ni 9 Serenity Sovereign kung ano ito. Hindi lang niya isinulat dahil hindi ito karapat-dapat isama. Unti-unting nanlaki ang mga mata ni Zufan. Ibig sabihin napangisi si Konpeng. Iyan ay basura ng Heaven Ceiling Sea. Parang tinamaan ng kidlat si Zufan. Ano? Mas lalo pang tumawa si Konpeng. Naiintindihan mo na ngayon? Ang itinuturing ninyong pambihirang kayamanan ay simpleng basura lamang ng isang sacred beast. Para sa mga sovereign, wala iyang halaga, basura, kalat, walang silbi. Tumawa pa siya. Kahit ikaw, pupulutin mo ba ang dumi ng isang eksperto para lang pag-aralan ito? Siyempre hindi. Napatulala si Zufan habang unti-unting pumapasok sa isip niya ang katotohanan. Kaya pala nakatulong ito kay Sanzi dahil galing ito mismo kay Heaven Ceiling Sea. Kahit basura lamang niya, nagtataglay pa rin ito ng napakalakas na kapangyarihan. Tumango si Konpeng. Tama. At higit pa roon. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Zufan. Nasa Northern Sea si Heaven Ceiling Sea. Dadalhin ko agad si Sanzi roon. Agad niyang binuhat si Gusantong upang umalis. Sandali. Pinigilan siya ni Konpeng. Napakalayo ng Northern Lands. Kahit makarating ka roon, hindi mo rin agad mahahanap ang matandang iyon. Samantalang si Sanzi ay unti-unting nanghihina bawat araw. Wala tayong sapat na oras. Napatingin si Zufan. Ano po ang ibig ninyong sabihin? Biglang sumiklab ang bughaw na apoy sa palad ni Konpeng. Ipinatong niya ang 2 kamay sa katawan ni Gusantong habang ang Chaos Flame ay dumaloy sa bawat acupuncture point nito. Unti-unting nabalot ng mapusyaw na bughaw na liwanag ang bata. Makalipas ang ilang sandali, binawi ni Konpeng ang kanyang kamay at huminga ng malalim. Hindi ko kayang gumawa ng perpektong selyo gaya ng matandang CE, pero sapat na ito. Ang apoy ang pinagmumulan ng buhay. Ginamit ko ang Chaos Flame upang pansamantalang iselyo ang kaluluwa ni Sanzi at pigilan itong tuluyang mawala. Nagpatuloy siya. Hindi nito mapapabilis ang paggaling ng kanyang killing shield, pero mapipigilan nitong lumala ang kanyang kalagayan. Ngayon, kailangan mo ring puntahan ang matandang dragon. Gamit ang decimating golden flame, mapipigilan niya ang pagtagas ng lakas ni Sanzi.
Kapag pinagsama ang dalawang selyong ito, magkakaroon ka ng sapat na oras upang hanapin si Heaven Sealing Sigi. Nagtanong si Zufan. Hindi ba ninyo kayang tuluyang iselyo ang sugat? Umiling si Kunpeng. Ang Azure Soul Flame ko ay nagpoprotekta sa kaluluwa, samantalang ang Golden Flame ng Dragon ay nagpapatatag sa katawan. Sa banggaan ng dalawang magkasalungat na puwersa, hanggang dito lamang ang kaya naming gawin. Tumango si Zufan at muling binuhat si Gu Santong. Ngunit muli siyang pinigilan ni Kunpeng. Hindi na agad lalala ang kalagayan ni Sanzi. Kaya bago ka umalis, may gusto akong itanong. Tungkol saan? Ano na ang naging progreso mo nitong 2 taon? Naselyuhan ko na ang 3 sa 8 World Wine Tunnels. Tumango si Kunpeng. Mabilis iyon. Pero ang tunay na problema ay hindi ang paghahanap sa mga lagusan. Ang pinakamahirap ay ang paggawa ng recoiling arrays. Mag-isa ka lang. Aabutin ka ng napakahabang panahon. Ang gawaing ito ay nangangailangan ng tulong ng buong 5 lupain. May plano ka ba? Ngumiti si Zufan. Huwag kayong mag-alala. Nakahanap na ako ng magiging katuwang. Sa tulong ng koneksyon ng kanilang angkan, mas mapapabilis ang lahat. Pagkatapos ay ikinuwento niya ng detalyado ang nangyari sa Serene Shores Trading. Napahalakhak si Kunpeng. Sa loob lang ng 3 araw, halos nawasak mo ang buong kumpanya, pero nagawa mo pa silang mapasunod sa iyo. Napakagandang kasunduan yan. Napailing si Zufan. Hindi ako ang sumira sa kanila. Sila mismo ang gumawa niyon sa sarili nila. Pinabilis ko lang ang hindi na maiiwasan. Tuminala siya sa langit. Sa mundong ito, laging may paraan upang mabuhay. Ngunit madalas, ang tao mismo ang naghuhukay ng sarili niyang libingan. Napangiti si Kunpeng. Zufan, malaki na ang ipinagbago mo nitong nakaraang 2 taon. Mas lalo kang lumalapit sa puso ng isang sovereign. Napakunot ang noo ni Zufan. Sovereign? Tumango si Kunpeng. Iniisip ng karamihan na ang sovereign stage ay tungkol lamang sa sukdulang kapangyarihan. Ngunit ang tunay na diwa nito ay ang puso ng isang sovereign. Ipinaliwanag niya. Ito ay ang kakayahang maunawaan ang takbo ng mundo, makita ang pinagmumulan ng mga pangyayari, at gabayan ang sarili ayon sa agos ng kapalaran. Hindi lamang lakas ang sukatan ng isang sovereign, kundi ang kakayahang makita ang hinaharap bago pa ito mangyari. Tumingin siya kay Zufan. Maaaring hindi mo napansin pero nagbago ka na. Noon, umaasa ka sa mga plano at pakana. Ngayon, nauunawaan mo na mismo ang daloy ng mundo. Itinulak mo lamang ang Serene Shores Trading sa direksyong nakatakda na para sa kanila. Nakita mo ang kanilang kapalaran, pinili mo ang tamang sandali, at ginawa mo silang kakampi. Hindi mo sila tunay na winasak. Sinunod mo lamang ang agos ng mundo. Tahimik na napaisip si Zufan. Hindi ko yon sinasadya. Alam ko lang na ang Demon Spirit Stones ay magdudulot ng malaking kaguluhan at nadarating din ang pagbagsak ng Serene Shores Trading. Kailangan ko lang hintayin ang tamang pagkakataon. Alam kong sa huli, makikipagtulungan din sa akin ang ikalawang batang amo. Napangiti si Kunpeng. Iyan ang puso ng isang sovereign, ang makita ang kapalaran at sumabay sa agos ng mundo. Hindi mo pa naaabot ang kanilang lakas, ngunit ang iyong pag-iisip ay nagsisimula ng maging katulad nila. Tumawa siya. Noong inutusan kitang hanapin ang mga labi ni Heavenly Sovereign, may kutob na akong ikaw ang taong makagagawa nito. At ngayon, napatunayan kong tama ang naging pasya ko. Pagkatapos ay iwinagayway niya ang kanyang kamay. Umalis ka na. Isasama ko ang three-headed crow upang tulungan ka hanggang sa matagpuan mo si Heaven Sealing Sigi. Nagulat si Zufan. Napakahalaga niya sa inyo. Ipapahiram niyo siya sa akin. Umiti lamang si Kunpeng. Mahalaga siya rito, ngunit mas kailangan mo siya ngayon. At kapag nakilala mo na ang matandang Siyi, baka isipin mong hindi mo na rin gaanong kailangan ang three-headed crow. Napangiti si Zufan, saka magalang na yumuko bilang pasasalamat bago muling binuhat si Gu Santong at naghanda sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Sa pinakaloob ng kabisera ng Sword Star Empire, sa tuktok ng pinakamataas na bundok, nakatayo ang isang napakalaking palasyo. Subalit sa halip na katahimikan, walang tigil na bumabagsak dito ang malalakas na kulog at kidlat. Ang bawat kidlat ay naglalaman ng kapangyarihang sapat upang wasakin ang lahat ng madaanan nito.
Ngunit kahit paulit-ulit na tinatamaan ang palasyo, wala itong anumang pinsala. Ang bawat kidlat ay tila hinihigop lamang ng gusali. Kahit isang dahon ng damo ay hindi nasusunog. Maging ang mga puno at bulaklak sa paligid ay naglalabas ng mahinang lagitik ng kuryente na nagpapakitang pun ang mga ito ng napakalakas na enerhiya. Sa pinakamataas na bahagi ng palasyo, na palaging napapalibutan ng kidlat, nakaukit ang 3 gintong salita. Thunder Pavilion. Sa labas nito, mahigit 100 gwardiya ang nakahanay ng tuwid. Lahat sila ay mga eksperto sa peak Genesis stage na nagsisilbing bantay sa lugar. Habang pabalik-balik sa paglalakad, halatang naiinip si Xiang Guanfion. Kalalabas lang ng Sword Patriarch sa kanyang seclusion, ipinatawag ang 9 na Sword Kings, tapos pagkatapos ay pumunta rito para lamang mag-practice ng espada. Ano bang iniisip ng matandang iyon? Napangiti si Dan Qingshen sa tabi niya. Brother Fion, mag-ingat ka sa pananalita. Kapag may nagsumbong sa Sword Patriarch, baka ikaw ang yayain niyang makipagpalitan ng espada. Napangiwi si Xiang Guanfion. At ano naman? Natalo na rin naman ako noon. Tumawa lamang si Dan Qingshen. Bigla niyang naamoy ang isang matapang ngunit kaaya-ayang samyo. Ito. Harmony Halaw na may edad na 3,200 taon. Napakahusay na alak. Kasabay nito ay lumitaw ang isang matandang lalaking puting-puti ang balbas at halos kalbo na, hawak ang isang bote ng alak na naglalabas ng napakalakas na amoy. Napangiti si Dan Qingshen. Winesword Immortal. Matagal na tayong hindi nagkita. Saan ka na naman kumuha ng napakasarap na alak? Pahingi naman ng isang bote. Tumawa ang Winesword Immortal. Paano ko naman makakalimutan ang matalik kong kaibigan? Pero sa pagkakataong ito wala akong dalang para sa'yo. Nagbiro si Dan Qingshen. Ano, gusto mong suluhin lahat? Umiling ang Winesword Immortal. Hindi sa ganoon. Sadyang napakabihira ng alak na ito. Kahit ako, kulang pa ang isang bote. Napasinghal si Xiang Guanfion. Ganyan ka lagi. Kahit mapuno pa ng alak ang buong mundo, hindi ka pa rin magbabahagi. Tumawa lang si Dan Qingshen. Ngunit naging seryoso ang Winesword Immortal. Huwag mong sabihin yan. Kung nasa akin man ang lahat ng alak sa mundo, baka magbigay ako ng kahit isang bote. Napailing si Xiang Guanfion. Alam na alam niyang kahit isang patak ay mahirap makuha sa matandang lasengbong iyon. Napatawa si Dan Qingshen. Kahit respeto man lang sana sa akin. Isang bote lang ang hinihingi ko. Napakamot sa ulo ang Winesword Immortal. Ang totoo natatakot akong seryosohin mo at talagang manghingi. Tumawa silang lahat. Biglang nakilala ni Dan Qingshen ang klase ng alak. Galing ito sa Southern Lands, hindi ba? Kay Murong Limo ito nakuha. Tumango ang Winesword Immortal. Napailing si Xiang Guanfion. Kapag nalaman ni Baili Jingwei na pumunta ka sa kalaban para lang bumili ng alak, siguradong hindi ka na makakalabas. Agad siyang pinatahimik ng Winesword Immortal. Huwag kang maingay. Kapag narinig iyon ni Baili Jingwei, ikukulong niya ako. Sabay na iniunat ni Dan Qingshen at Xiang Guanfion ang kanilang mga kamay. Bigyan mo kami ng kalahati. Napangiwi ang Winesword Immortal habang mahigpit na yakap ang bote. Kayo talaga napakalupit niyo. Biglang umalingaw ang malamyos na tunog ng isang zither. Kasabay nito ay nagsalita ang isang mahinahong tinig. Mga Sword Kings, huwag naman niyong pahirapan ang isang mabait na matanda. Isinugal na niya ang buhay niya sa Southern Lands para lamang sa alak na yan. Lumingon silang lahat. Sa di kalayuan ay nakaupo si Liu Mubai, ang Zither Sword King, habang mahinahong tinutugtog ang kanyang zither. Napangiti ang Winesword Immortal. Liu Mubai, mabuti na lang dumating ka. Iniligtas mo ako sa dalawang iyan. Umiti lamang si Liu Mubai. Nagbibiruan lang sila. Ngunit agad siyang sinagot ni Xiang Guanfion. Talaga ba? O sinusubukan mong pag-awayin kaming 4 laban sa Baili Clan? Huminto ang pagtugtog ni Liu Mubai. Umiti siya ng makahulugan. Hindi ba't katotohanan lamang ang sinabi ko? Sa 9 na Sword Kings, 5 ay mula sa Baili Clan. Tayo namang 4 ay pawang mga tagalabas. Naging seryoso ang lahat. Nagpatuloy si Liu Mubai. Kapag dumating ang panahon ng gantimpalaan, sa tingin ba ninyo ay hindi unahin ng Baili Clan ang sarili nilang mga tao?
Tayo ay magkakahiwalay, samantalang sila ay nagkakaisa. Tahimik ang lahat. Alam nilang may katotohanan ang kanyang sinabi. Sa 4 na Sword Kings na hindi kabilang sa Baili Clan, wala ni isa ang lubos na nagtitiwala sa isa't isa. Habang nag-iisip sila, isang malakas na tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Liu Mubai, sinusubukan mo bang pag-isahin ang 4 na Sword Kings laban sa Baili Clan? Kasabay nito ay lumitaw ang isang dambuhalang lalaki na tila kidlat ang kapangyarihan. Ito ang Thunder Sword King, Baili Yuli. Umiti lamang si Liu Mubai. May mali ba sa sinabi ko? Nanlalamig ang tingin ni Baili Yuli. Walang saysay ang sinasabi mo. Matigas niyang ipinahayag. Ang Baili Clan ang tunay na naghahari sa mundong ito. Kami ang nagbigay sa inyo ng titulong Sword King upang bantayan ang aming imperyo. Tuwiran na nating sabihin. Kayo ay mga mas magagaling lamang na gwardiya. Kapag nagkaroon ng salungatan sa pagitan nyo at ng Baili Clan, kami ang susundin. Dilim ang bumalot sa mukha ng 4. Maging ang Wine Sword Immortal na bihirang makialam sa mga usaping politikal ay napuno ng galit. Ibig mong sabihin, kapag may alak na gusto ko at gusto rin ng Baili Clan, sino ang makakakuha? Malakas na sagot ni Baili Yuli. Ang naghahari. Nanlisik ang mga mata ng Wine Sword Immortal. Ang alak ang buhay ko. Malamig na ngumiti si Baili Yuli. Kung ganoon alisin mo na ang buhay mo. Boom! Biglang sumabog ang napakalakas na aura ng Wine Sword Immortal habang buong galit niyang hinarap si Baili Yuli. Kasabay nito, sumiklab din ang aura ng 2 pang Sword Kings upang salagin ang presyon ni Baili Yuli. Ngunit bago pa man magsimula ang laban, 4 pang figura ang sabay-sabay na bumaba mula sa himpapawid. Sa wakas, kumpleto na ang 9 na Sword Kings sa harap ng Thunder Pavilion. Dumagundong ang kalangitan. Mistulang bumabagsak ang langit habang nagsanib ang aura ng 5 Sword King. Ang kanilang pinagsamang kapangyarihan ay halos makadiyos sa tindi, dahilan upang mapaungol ang Wine Sword Immortal at mapaurong ng 3 hakbang. Agad namang pinakawala ni Dan Qingshen ang sarili niyang aura upang tulungan siya. Bilang mga dayuhan sa Sword Star Empire, alam nilang kailangan nilang magkaisa. Kung hindi sila magsasandigan, wala nang matitira sa kanila sa sandaling mawalan sila ng tiwala ng imperyo. Boom! Sumali rin ang 2 pang Sword King sa kanilang panig, kaya naging 4 laban sa 5 ang labanan ng mga aura. Nagbanggaan ang 9 na napakalalakas na presensya, walang sinuman ang umatras kahit 1 pulgada. Ang lakas ng kanilang salpukan ay umabot hanggang sa Thunder Pavilion, dahilan upang manginig ang buong bundok. Ang mahigit 100 gwardiya, na pawang mga rurok na eksperto ng Genesis Stage, ay namutla at nanginig. Kanina lamang ay matatag silang nakatayo, ngunit ngayon ay malinaw sa kanilang isipan ang isang katotohanan. Malayo ang agwat nila sa 9 Sword Kings. Wala silang magawa kundi panoorin ang labanan ng 9 na halimaw na yon habang dama ang sarili nilang kahinaan. Nagpatuloy ang matinding tunggalian. Patuloy na umuuga ang bundok habang dumadagundong ang kulog at kumikislap ang kidlat sa kalangitan, na tila anumang sandali ay guguho ang buong lugar. Mahigit 1 oras ang lumipas. Bagamat sinasabing magkakapantay ang 9 Sword Kings, 4 lamang ang mga dayuhan laban sa 5 miyembro ng angkan ng Baili. Unti-unti silang napagod habang lalo namang lumalamang ang 5 Sword King ng Baili Clan. Napangiti ang isang magandang babae. 4 lang kayo pero naglakas loob kayong hamunin kaming 5. Huli na para umatras ngayon. Humakbang si Wine Sword Immortal at malamig na tumingin. Baili Yuyu, ang yabang mo dahil lang mas marami kayo ng isa. Kung may dangal ka, lumaban ka sa akin ng isa laban sa isa. Naglabas ng dila si Baili Yuyu at nangutya. Matandang lasenggo, wala akong oras sayangin sayo. Biglang sumingit si Xiang Guanfion na may mapanuyang ngiti. Lady, hindi ba mas bagay ang matandang bruha? Ang henerasyong Yu ng Baili Clan ay kasing edad ng Patriarch Baili Yuqian, halos 10,000 taon na. Tapos tatawagin mo pa rin ang sarili mong dalaga. Mas akma sigurong tawaging matandang hukluban. At ang sungit mo pa, walang lalaking gugustuhin ang isang babaeng ganyan. Namula sa galit si Baili Yuyu. Sino ang nagsabing isang henerasyon ang lahat ng may pangalang Yu? Ang Patriarch mismo ang nagkakaloob ng karakter na iyon sa sinumang miyembro ng Baili Clan na maging Sword King bilang simbolo ng kapangyarihang ipinagkaloob ng langit. Alam mo ba yon?
Kumikislap ang pagpatay sa kanyang mga mata habang itinuro niya si Xiang Guanfion. Isang pilak na sword key ang rumaga sa palabas. Akala mo ba natatakot ako sa'yo, bruha? Malamig na ngumisi si Xiang Guanfion. 2 daliri lamang ang ginamit niya upang ilabas ang soaring sword art. Boom! Isang napakalakas na pagsabog ang yumanig sa buong bundok. Nagliparan ng malalaking bato at maging ang aura ng kabundukan ay tila malapit ng mabasag. Nataranta ang mga gwardya. Napakunot naman ang noo ng iba pang Sword Kings. Kanina'y simpleng pagpapaligsahan lamang ng aura ang nangyayari. Ngunit ngayon, naglabas na sila ng tunay na pag-atake. Kapag nagbanggaan ng buo ang 2 Sword King, tiyak na matinding kapahamakan ang idudulot nito. Maaaring pareho pa silang mamatay. Kaya noon pa man ay mahigpit ng ipinagbabawal ng Patriarch at ng punong ministro ang anumang labanan sa pagitan ng 9 Sword Kings. Ngunit hindi na napigilan si Bai Liuyu. Isa pang sword key ang pinakawalan niya. Isinusumpa kita, Xiang Guanfion. Babalatan kita ng buhay. Subukan mo. Muling sumalubong si Xiang Guanfion gamit ang soaring sword art. Ngunit bago pa tuluyang magsalpukan ang 2 nakamamatay na sword key, isang dagundong ang umalingaw sa buong kalangitan. Tama, Jine. Maglalaban ba kayo mismo sa harap ng Thunder Pavilion sa harap ng Patriarch? Nayanig ang lahat. 2 lalaki ang mabilis na lumapit. Agad yumuko ang 9 Sword Kings. Pagbati sa inyong kamahalan. Pagbati sa punong ministro. Katabi ni Baili Jingwei ang isang matangkad na lalaking nasa katanghaliang gulang. Matalas ang kanyang mga kilay at puno ng karunungan ang kanyang mga mata, ngunit nakatago rito ang malamig na otoridad ng emperador ng Sword Star Empire. Sa likuran nila ay nakatayo ang 10 kabataang henyo. Ang pinuno ng mga ito ay tila nasa edad 20 lamang, ngunit isa na siyang eksperto ng Genesis Stage. Ang 9 na kasama niya ay pawang nasa ika-5 antas ng Soul Harmony Stage, bata pa ngunit napakalalakas. Lumubog ang puso ni Xiang Guanfion. Napakaraming talento ng Baili Clan. Hindi katakatakang sila ang kinikilalang pinakamakapangyarihang angkan sa 5 lupain. Ang nangunguna sa 10 kabataan ay walang iba kundi ang koronang prinsipe, na parehong bihasa sa espada at pamumuno. Malinaw na siya ang susunod na Sword King. At ang 9 pang nasa likuran niya ay may malaking posibilidad ding maging Sword Kings sa hinaharap. Sa ngayon ay 5 pa lamang ang Sword Kings ng Baili Clan. Ngunit sa bilis ng pag-usbong ng kanilang mga talento, hindi malayong dumami pa yon. Unti-unting mawawala ang puwang ng mga dayuhang Sword Kings. Ngunit wala silang magagawa. Ganito kalakas ang Baili Clan. Hindi ito bunga ng swerte, kundi ng libo-libong taong pagpili sa pinakamalalakas. Si Invincible Sword Bai Liu Chen mismo ang nagtayo ng sistemang ito. Ang bawat henerasyon ay dumaraan sa mabagsik na pagsubok. Ang mga hindi umabot sa pamantayan ay ipinapadala sa mga hangganan ng imperyo at hindi na muling pinapabalik sa kabisera. Sa angkang ito, walang mana. Tanging lakas at talento lamang ang nagbibigay ng kapangyarihan. Kung nabigo ang koronang prinsipe, baka isa lamang siyang karaniwang City Lord ngayon. Samantala, sina Baili Jingwei at Baili Jingxi, bagamat hindi pinakamalakas sa espada, ay umangat dahil sa kanilang pambihirang talino bilang punong ministro at emperador. Lahat ng ito ay dahil sa pasya ng Patriarch. Sa Sword Star Empire, ang salita ni Bai Liu Tian ay siyang batas. Malamig na nagsalita si Baili Jingwei. Ipaliwanag niyo sa akin kung ano ang nangyayari rito o mapipilitan akong iulat ito sa Patriarch. Agad na itinuro ni Bai Liuyu si Xiang Guanfion. Punong ministro, siya ang unang nang insulto sa akin. Humalukip-kip si Xiang Guanfion. Punong ministro, lagi mong sinasabing walang kinikilingan ang 9 Sword Kings. Pero ang 5 Sword King ng Baili Clan ay tinatrato kaming mga dayuhan na parang wala kaming halaga. Tumalikod si Baili Jingwei at malamig na tumingin sa 5 Sword King ng Baili Clan. Totoo ba yon? Ang Patriarch mismo ang nag-anyaya sa 4 na ito upang maging Sword Kings ng imperyo. Wala akong kapangyarihang mamahala sa inyo, ngunit maya-maya lamang ay haharap tayo sa Patriarch. Ano sa tingin niyo ang sasabihin niya kapag nalaman niya ang tungkol dito? Namutla ang 5 Sword King. Nagmadaling yumuko si Bai Liuyu. Punong ministro, naging padalos-dalos po ako. Nakikiusap akong huwag niyo itong. Huwag ano?
Isang matandang tinig ang biglang umalingaw-ngaw na parang kulog. Nanginig ang lahat. Dumating na ang Patriarch ng Sword Star Empire, ang pinakamakapangyarihang nilalang sa limang lupain, ang Invincible Sword, Bailiu Chen. Kasabay ng pagsabog ng napakalakas na aura na nagpayanig sa lupa at hangin, isang matandang lalaki ang dahan-dahang lumitaw sa harapan ng lahat. Matipuno ang kanyang pangangatawan, puting-puti ang balbas at buhok na parang nyebe, at malalalim ang mga kulubot na tila inukit ng panahon. Ngunit ang higit na kinatatakutan ng lahat ay ang kanyang matalim na titig at ang kulay ubeng kidlat na kumikislap sa kanyang mga mata. Maging ang Nine Sword Kings ay hindi mapigilang manginig sa kanyang presensya. Boom! Sa isang kisap ng lilang kidlat, isang mahabang espada ang lumitaw sa kanyang kamay. Matalim ang talim nito, malamig ang aura, at naglalaman ng nakamamatay na presensya na tila mismong kamatayan. Ito ang banal na sandata ng Central Area. Ang Sundering Sword. Nanginig ang puso ng lahat. Sabay-sabay silang yumuko. Pagbati sa Patriarch. Binabati namin ang inyong matagumpay na paglabas sa seclusion. Malamig na nagsalita si Bailiu Chen. Narinig ko ang lahat ng nangyari rito mula sa loob ng Thunder Pavilion. Hindi ko na ito palalakihin, ngunit ayokong maulit pa ito. Maliwanag ba? Bagamat payak lamang ang kanyang mga salita, tila isa itong kautusan ng langit na walang sinumang mangangahasuwain. Muling yumuko ang Nine Sword Kings. Lalong ibinaba ni Bailiu Lei ang kanyang ulo, habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang noo. Napangisi si Shangguan Fion nang makita yon, samantalang kumislap naman ang mga mata ni Liu Mubai. Muling nagsalita ang Patriarch. Hindi lamang ito para sa dalawang iyon. Pati kayong mga dayuhang Sword Kings, mag-ingat din, huwag ninyong sadyang tapakan ang kahinaan ng isa't isa, lalo na ikaw. Diretsong tumama ang kanyang matalim na tingin kay Liu Mubai. Napanginig ang lalaki. Agad silang apat na yumuko. Susundin namin ang kagustuhan ng Patriarch. Tumango si Bailiu Chen. Mabuti kung ganoon. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kina Baili Jingxi at Baili Jingwei. Emperador. Punong Ministro. Bakit kayo nahuli? Magalang na yumuko si Baili Jingxi. Patriarch, nitong mga nakaraang araw ay pinasara ni Punong Ministro ang Serene Shores Trading at nilinis ang mga hindi kanais-nais na elemento. Ngayon ay isinagawa ang pinakamataas na kaparusahan bilang babala sa lahat. Dahil dito, personal naming pinangasiwaan ang pagpapatupad ng hatol kasama ang mga prinsipe at maharlika. Humihingi kami ng inyong kapatawaran sa aming pagkahuli. Nagulat ang lahat. Pinakamataas na kaparusahan. Napakuyom ng kamao ni Liu Mubai. Nag-isip sandali si Bailiu Chen. Ang Serene Shores Trading ay nagsilbi sa imperyo sa loob ng libu-libong taon. Malaki ang naitulong nila sa kasaganaan ng ating bansa. Naaalala ko pa noong 2,000 taon na ang nakalipas ng putulin ng 4 na lupain ang ating supply ng spirit mines, sila lamang ang muling nagbukas ng mga rutang iyon. Ano ba ang nagawa nilang kasalanan upang humantong sa ganitong kaparusahan? Yumuko si Baili Jingwei. Patriarch, may kaugnayan po ito sa Demon Spirit Stones At isa-isa niyang ipinaliwanag ang buong pangyayari. Tahimik na nakinig si Bailiu Chen. Pagkaraan ng ilang sandali ay malamig siyang nagsalita. Ilang sakim na maharlika lamang ang namatay, at hindi naman talaga ang Serene Shores Trading ang may kasalanan. Kung tutuusin, labis ang pinakamataas na kaparusahan. Ngunit Jingwei, palagi kang may dahilan sa bawat kilos mo. Kaya naniniwala akong may mas malalim kang layunin. Napangiti si Baili Jingwei. Tunay ngang napakalalim ng pananaw ng Patriarch. Tama po kayo. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Naniniwala akong dumating na ang tamang panahon upang simulan ang plano ng imperyo, ang pag-iisa ng buong mundo. Panahon na upang lusubin ang 4 na lupain. Nagulat ang Nine Sword Kings. Ipinagpatuloy ni Baili Jingwei. Kapag nasakop na natin ang buong mundo, ang Serene Shores Trading ay hindi na magiging tulay ng kalakalan kundi magiging panganib sa imperyo. Maaari silang gamitin ng mga kaaway bilang daanan upang sirain tayo mula sa loob. Kahit maliit na kahinaan lamang ay sapat na upang pabagsakin ang isang imperyo. Kaya ginamit ko ang pagkakataong ito upang tuluyan silang alisin para sa kinabukasan ng Sword Star Empire. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Hindi nila inakalang ganoon na lamang kabilis kumilos si Baili Jingwei. Kakaitatag pa lamang ng Nine Sword Kings.
Ngunit nais na niyang simulan ang digmaan laban sa 4 na lupain. Matagal na tumitig si Bailiutian bago nagsalita. Sigurado ka ba? Matatag ang sagot ni Baili Jingwei. Noon ay natalo tayo dahil kulang tayo sa lakas. Sa tuwing sasalakayin natin ang isang lupain, agad tayong kinakalaban ng 3 pa. Ngunit ngayon ay iba na ang sitwasyon. Kumikislap ang kanyang mga mata. Mayroon na tayong 9 Sword Kings. At ngayon na lumabas na kayo sa seclusion, kahit 4 na direksyon pa ang ating labanan, magagawa nating durugin ang bawat isa bago pa sila makapagsanib puwersa. Ito ang pinakamagandang pagkakataon ng Sword Star Empire. Kung maghihintay pa tayo, makakahanap lamang sila ng paraan upang kontrahin ang ating mga Sword Kings. Sa isip ng lahat ay isa lamang ang tumatakbo. Napaka-ruthless ni Baili Jingwei. Bago pa man lubusang mabuo ang 9 Sword Kings, nais na niyang gamitin sila sa digmaan. Tahimik na tumingin si Bailiuchan sa emperador. Ikaw ang emperador. Sumasang-ayon ka ba sa plano ng punong ministro? Magalang na yumuko si Baili Jingshi. Patriarch, si Jingwei ay palaging matapang at matalino. Ang tungkulin ko ay pigilan lamang siya kapag masyado siyang nagmamadali. Ngunit matapos ang 3 araw naming pagtatalo, napaniwala niya ako. Bagamat tila minamadali ang plano, ganoon din ito sa ating mga kaaway. Dahil dito, ibinigay ko ang aking pagsang-ayon. Dapat umatake ang ating hukbo kaagad, parang kidlat. Tumango si Bailiuchan. Kung pareho kayong sang-ayon, wala na akong tutol. Isagawa ninyo ang plano. Malalim na yumuko sina Baili Jingwei at Baili Jingshi. Sa kaibuturan ng kanilang puso, humanga ang 9 Sword Kings. Hindi lamang sa plano, kundi sa kakayahan ng Patriarch na gamitin ang tamang tao sa tamang tungkulin. Si Baili Jingwei ang matapang at mapusok na isip ng imperyo. Si Baili Jingshi naman ang mahinahon at mapagpigil na tinig ng katuwiran. Magkaiba man ang kanilang ugali, perpekto silang nagtutulungan. Dahil pareho silang kumikilos sa ilalim ng kapangyarihang ipinagkaloob ng Patriarch, walang inggitan o tunggalian sa pagitan nila. Isang bagay na halos imposibleng makita sa ibang mga kaharian. Kaya naman agad na pinagtibay ni Bailiutian ang plano. Hanggang ngayon ay tila nagpipigil pa ang Sword Star Empire. Ngunit hindi na magtatagal. Ang dagundong ng kanilang hukbo, ang yabag ng kanilang mga sundalo, at ang malamig na talim ng 9 Sword Kings ay sasakop sa buong 5 lupain. Subalit, may isang maliit na bagay na hindi nila napansin. Isang nagyelong bangkay. Ang biglang gumalaw. Sa pampublikong liwasan ng kabisera ng imperyo, marahang hinila ng isang matandang nakaitim ang isang binata. Ikalawang batang Ginoo, umalis na tayo. Tahimik na nakatitig ang binata sa abo ng mga taong kamakailan lamang ay nakatayo sa gitna ng liwasan. Mainit-init pa ang mga abo sa kanyang balat. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Pagkatapos ay tuluyan silang naglaho sa gitna ng karamihan. Tanging ang kanyang puno ng puot na panata ang naiwan sa hangin at narinig ng matanda. Elder Ming, isinusumpa ko. Muling babangon ang aming kumpanya at ako mismo ang magpapatunog ng kampana ng katapusan ng Sword Star Empire. Nagkaroon ng seryosong pag-uusap sa pagitan ni Sword King Shangguan Fion at Patriarch Bailiutian tungkol sa nawawalang Soaring Sword. Tinanong ni Bailiutian kung nasaan na ang banal na espada matapos mabalitaang nasa kamay ito noon ni Fion. Ipinaliwanag ni Baili Jingwei na ninakaw ito ng Shangguan clan matapos silang malinlang ng isang tusong kalaban. Nagalit si Bailiutian nang malaman na naibalik ang Soaring Sword sa silangang lupain. Para sa kanya, malaking kahihiyan na hindi man lamang mapanatili ng Sword Star Empire ang isang banal na sandata na nasa kanilang pag-ingat. Sinubukan ni Bailiulei na paratangan si Shangguan Fion ng pagtataksil at sinabing baka sadya nitong ibinalik ang espada sa sariling bayan, ngunit agad siyang pinatigil ni Baili Jingwei. Iginiit niyang buong katapatan na lumaban si Fion at ang tunay na dahilan ng pagkabigo ay ang napakatusong plano ng kanilang kalaban. Inamin ni Baili Jingwei na siya mismo ang nalinlang at buong pananagutan niyang tinanggap ang pagkawala ng espada. Ipinaliwanag ni Bailiutian na ang tanging dahilan ng pagtatatag niya ng Sword Star Empire ay upang makuha at mapag-aralan ang 5 banal na espada. Naniniwala siyang sa pamamagitan ng pag-unawa sa mga ito ay maaabot niya ang mas mataas na antas ng dao, malalampasan maging ang kalangitan. Dahil dito, labis siyang nabigo nang malaman na nawala muli ang Soaring Sword ilang araw lamang matapos itong makarating sa Central Area.
Sumingit si Dan Qinshen upang ipagtanggol sina Jingwei at Fion, ngunit sinabi ni Bai Liuqian na walang saysay iyon kung wala na rin ang espada. Dito ay napilitan si Bai Jingwei na aminin ang mas nakakagulat na katotohanan, ang lalaking pinaniniwalaan nilang napatay, si Guiyifan o Zufan, ay buhay pa. Ikinuwento niyang ang lalaking nagbenta ng mga Demon Spirit Stone sa Serene Shores Trading ay may kasamang batang lalaki, at tumutugma sa paglalarawan ni Zufan. Kinumpirma rin ni Murong Xu na nakilala niya ang lalaking iyon bilang Guiyifan. Dahil dito, napagtanto ni Jingwei na habang akala nilang patay na ang kanilang kalaban, palihim pala itong nakatakas at nakapaghiganti sa pamamagitan ng pagkalat ng Demon Spirit Stones na kumitil sa napakaraming opisyal ng imperyo. Hindi makapaniwala si Shangguan Fion. Paano nagawang bumalik ng isang taong dapat ay patay na at sa loob lamang ng 3 araw ay naghasik ng napakalaking kaguluhan sa kabisera? Para kay Bai Jingwei, ito ang unang pagkakataong nakatagpo siya ng isang taong higit na tuso at mapanganib kaysa sa kanya. Aminado siyang labis na nasaktan ang kanyang pride dahil nalinlang siya ng kalaban. Sa halip na parusahan siya, sinabi ni Bai Liuqian na ang pinakamabigat na kaparusahan ay ang sariling kabiguan ni Bai Jingwei. Ipinaliwanag niyang ang isang taong sanay sa tagumpay ay kailangang makaranas ng pagkatalo upang tunay na lumakas. Idinagdag pa niyang siya mismo ay walang nakatagpong katapat sa buong buhay niya kaya ang kapalit ng kanyang sukdulang lakas ay matinding pag-iisa. Bagamat tahimik lamang ang 9 Sword Kings, halos mapangiwi silang lahat sa sobrang kumpiyansa at pagmamataas ng kanilang patriarch. Gayunpaman, wala ni isa ang nangahas na magsalita laban sa pinakamakapangyarihang tao sa 5 lupain. Matapos tanggapin ang mga salita ng patriarch, ibinalita ni Bai Jingwei ang isa pang mahalagang balita. Ayon sa kanyang impormasyon, ang pinakamalakas na eksperto ng Northern Lands na si Ouyang Lingshan ng Sea Bright Sect ay malubhang nasugatan matapos makipaglaban sa halimaw ng North Sea. Dahil dito, humina ang depensa ng Hilagang Lupain at wala nang makagamit ng lubos sa Heaven Sealing Sword. Nang marinig ito, agad na nagningning ang mga mata ni Bai Liuqian. Naalala niya ang dati niyang pakikipaglaban sa Sea Demon ng North Sea at nais niyang muling makaharap ang nilalang na iyon. Para sa kanya, ito na rin ang pinakamainam na pagkakataon upang lusubin ang Northern Lands, maagaw ang Heaven Sealing Sword, at mabawi rin ang Soaring Sword na dinala roon ng Shangguan clan. Sa pagtatapos ng pagpupulong, ipinahayag ni Bai Jingwei ang kanyang estratehiya. Sa nalalapit na digmaan laban sa 4 na lupain, ang paunahing larangan ng labanan ay magiging ang Northern Lands. Doon nila balak sabay na kunin ang Heaven Sealing Sword, bawiin ang Soaring Sword, at simulan ang pananakop ng buong mundo sa ilalim ng Sword Star Empire. Sa himpapawid ng kanlurang lupain, habang papunta ang maraming eksperto ng iba't ibang sekta sa Double Dragon Manor, nagtaka ang isang batang disipulo kung bakit biglang ipinatawag ang lahat ng malalakas na mandirigma. Ipinaliwanag ng kanyang senior uncle na kapag nagkaroon ng ganitong malawakang pagtitipon, tiyak na may malaking panganib na nagbabanta sa buong kanlurang lupain. Posibleng sumiklab ang isang digmaang magpapalubog sa buong rehiyon sa dagat ng dugo. Bilang bahagi ng Ultimate Clarity Sect, isa sa 3 pinakamakapangyarihang sekta, sila ang unang haharap sa anumang sakuna. Habang nag-uusap ang dalawa sa gitna ng kalangitan, biglang dumagundong ang paligid. Nagdilim ang langit, nagsiliparan ang mga ibon sa takot, at umihip ang napakalakas na hangin. Isang napakalaking 3-headed crow, isang ika-9 na antas na espiritual na halimaw, ang lumipad sa kanilang ibabaw. Sa tindi ng presensya nito, maging ang lahat ng espiritual na hayop sa kabubatan ay napayuko sa takot. Nanginig ang matandang eksperto at ang kanyang alagad. Ipinaliwanag niya na ang isang 9th level spiritual beast ay hari ng lahat ng hayop, at kahit 12 ng Genesis stage experts ay halos walang laban dito. Pinayuhan niya ang binata na huwag gagalaw upang hindi mapansin ng halimaw. Ngunit biglang huminto ang napakalaking uwak sa itaas nila. Halos mawala ng pag-asa ang dalawa, iniisip na kakainin sila ng halimaw. Habang nanginginig sila, isang malamig na tinig ang bumaba mula sa itaas at nagtanong kung sila ba ay mula sa Ultimate Clarity Sect. Nagulat ang binata at naisip niyang marunong magsalita ang espiritual na hayop. Ngunit agad nilinaw ng boses na hindi ang 3-headed crow ang nagsasalita, kundi ang taong nakasakay sa likod nito. Lalo pang nabigla ang magtiyuhin nang makita nilang may isang tao palang nakasakay sa likod ng pinakamakapangyarihang espiritual na hayop. Hindi nila maisip kung anong klasing eksperto ang kayang paamuin ang isang nilalang na kayang tapatan ang 12 ng Genesis experts.
Nagpakilala ang lalaki bilang isang taong naghahanap lamang ng daan patungo sa Ultimate Clarity Sect. Nag-alinlangan ang matanda at tinanong kung may galit ba ito sa kanilang sekta, dahil bakit pa nito isasama ang ganoong nakakatakot na espiritual na hayop. Napangiti ang lalaki at ipinaliwanag na wala siyang masamang balak. Sa katunayan, may mga kaibigan pa siya roon tulad ni Nayalin at Wu Qingqiu. Ang three-headed crow ay simpleng sasakyan lamang niya. Gayunpaman, biro niyang sinabi na kung hindi sila magsasalita, ay ipapakain muna niya ang dalawa sa kanyang alaga bago sirain ang kanilang sekta. Sa sobrang takot, agad na itinuro ng matanda ang direksyon. Ipinaliwanag niyang aabutin siya ng 10 araw bago marating ang sekta, ngunit kung gamit ang bilis ng three-headed crow ay 1 oras lamang ang kailangan. Isa sa 3 ulo ng uwak ang nagsalita at sinabing maaari na silang umalis. Muling namangha ang magtiyuhin nang mapatunayan nilang tunay ngang nakapagsasalita ang espiritual na halimaw. Napangiti si Zufan, na siyang sakay ng three-headed crow, at biro niyang sinabi na ang huling nagsalita ay ang espiritual na hayop, hindi siya. Bago siya tuluyang umalis, pinigilan siya ng matandang eksperto at magalang na tinanong kung ano ang tunay niyang pakay sa Ultimate Clarity Sect. Nais lamang niyang matiyak na hindi niya dinadala ang kapahamakan sa sarili nilang sekta. Naunawaan ni Zufan ang kanyang pag-aalala. Kaya't bahagya siyang umiti at nagsabing may ilang masasamang tao ang nanakit sa isa nilang kapwa-disipulo noon. Dahil dito, nagalit ang kanilang sect master at winasak ang 5 sekta bilang paghihiganti. Ngayon na muling gumugulo ang mundo, panahon na upang muling kumilos ang mga tao ng Devil Mountain at magpasimula ng panibagong unos. Kasabay ng malalakas na hampas ng pakpak ng three-headed crow, mabilis na naglaho sina Zufan at ang walang malay na si Gu Santong, nag-iwan ng napakalalakas na bugso ng hangin na halos sumira sa buong paligid. Nang mawala sila, tulala pa ring nakatitig ang magtiyuhin sa lawak ng pinsalang iniwan ng isang pitik lamang ng pakpak ng 9th level spiritual beast. Tahimik na sinabi ng matandang eksperto na ang tinutukoy ni Zufan ay ang misteryosong Devil Mountain, ang parehong samahang 2 taon na ang nakalipas ay nagpadala ng kanilang sect master, ang Overlord 9 Serenities, upang lipulin ang 5 sekta matapos mapatay ang isa nilang disipulo. Maging ang Double Dragon Manor ay hindi nangahas na kalabanin ang kapangyarihan nito. Ngayon, matapos ang 2 taon, muling lumitaw ang isang disipulo ng Devil Mountain, at nakasakay pa sa isang 9th level spiritual beast. Para sa matanda, malinaw itong senyales na muling gugulo ang kanlurang lupain. Samantala, inosenteng napabulalas ang batang disipulo na gusto rin niyang maging disipulo ng Devil Mountain dahil sa sobrang astig ng kanilang lakas at ng kanilang napakalakas na espiritual na halimaw. Agad siyang pinagsabihan ng kanyang senior uncle, kaya napakamot na lamang siya sa ulo at sinabing nagbibiro lang siya. Humugong. Sa isang hiwalay na espasyo, naglalagablab ang gintong apoy sa bawat sulok. Napakatindi ng init na tila kayang tunawin ang lahat, habang ang walang tigil na lagitik ng apoy ay parang mismong lupa ang niluluto. Sa paligid ay kumikislap ang mga lilang kidlat. Biglang lumitaw ang isang higanteng ibon na halos 100 metro ang laki. Nagpakawala ito ng mararahas na kidlat na bumangga sa mapanganib na gintong apoy, dahilan upang sumabog ang paligid sa nakakayanig na pagsabog. Ngunit nang maglaho ang mga gintong apoy, isang dambuhalang dragon na may habang 300 metro ang nahayag. Nakatindig itong parang bundok, at ang nag-iisang napakalaking mata nito ay puno ng dignidad at pagmamalaki. Hush! Dumaong ang lilang ibon at unti-unting nagbago ng anyo, naging isang 7 taong gulang na batang babae. Napatingin siya sa napakalaking dragon at masiglang nagsalita. Dragon Ancestor, tapos na ba ang pagsasanay natin ngayon? Ang bilis naman. Hahaha. May bisita kasi tayo. Umalinggaw ang malalim na tawa ng Dragon Ancestor. Iwinasiwas nito ang isang matalim na kuko sa hangin. Napunit ang kalawakan at bumukas ang isang lagusan. Sa kabilang panig ay makikita ang maliwanag na araw, ang banayad na hangin humahaplos sa mga puno sa tabi ng batis at isang pamilyar na lalaki. Pumasok si Zufan sa espasyong iyon at mumiti. Talagang kahanga-hanga kayo, Dragon Ancestor. Kakadating ko pa lang, napansin nyo na agad ako. Ama! Masayang tumalon si Kiaoer at niyakap si Zufan. Napaatras siya ng bahagya sa lakas ng yakap, ngunit niyakap din niya ang bata habang tumatawa. Kiaoer, matagal na rin. Mukhang maayos ang kalagayan mo rito. Ama, susunduin niyo na ba ako?
Kumikinang ang mga mata ni Kiao sa pag-asa. Marahang hinaplos ni Zufan ang ulo nito at malungkot na umiling. Hindi ako ang magpapasya niyan. Si Dragon Ancestor ang may huling salita. Papayagan ka lamang niyang umalis kapag naniniwala siyang sapat na ang lakas mo para mabuhay sa mundo sa labas. Agad namang lumingon si Kiao sa Dragon. Dragon Ancestor, pwede na ba akong sumama kay Ama? Natutunan ko na ang lahat ng itinuro ninyo. Matagal na panahon ding hindi nakasama ni Kiao si Zufan. Sa loob ng 2 taon ay labis niya itong pinanabikan. Ngunit hindi siya sinagot ng Dragon Ancestor. Sa halip ay seryoso nitong tinitigan si Zufan. Iho, hindi ka naman siguro na parito para lang mangumusta. Ano ang nangyari? Napangiti si Zufan ng mapait. Talagang walang nakaliligtas sa inyong paningin. Iwinagayway niya ang kamay at lumitaw ang nanghihinang katawan ni Gu Santong. Nang makita iyon ni Kiao ay agad siyang napaluha. Kuya! Ano ang nangyari sa kanya? Kilin! Isang tingin pa lamang ay nakilala na ng Dragon Ancestor ang pinagmulan ng bata. Ikwento mo ang lahat. Malalim na napabuntong hininga si Zufan at isinalaysay ang lahat ng nangyari sa nakalipas na 2 taon. Pagkatapos ay sinabi niya, hindi ko akalaing kayang sugatan ng ganito ng mga banal na espada ang isang sacred beast. Kasalanan ko ito. Ngayong alam ko na kung nasaan si Heaven Sealing Sea, sinabi ni Konpeng na kung pagsasamahin niyo ang inyong mga selyo sa kaluluwa at katawan ni Sanzi, mapapanatili siyang buhay hanggang matagpuan ko si Sigi. Tumango ang Dragon Ancestor. Tama si Konpeng. Si Heaven Sealing Sea lamang ang makagagamot sa kanya. Itinaas nito ang napakalaking kuko at nagpaulan ng mumunting gintong apoy na parang mga bituin. Isa-isang bumagsak ang mga ito sa mahahalagang acupoint ni Gu Santong. Pagkatapos ay inilapat nito ang kuko sa katawan ng bata. Unti-unting binalot ng gintong apoy si Gu Santong habang ang kapangyarihan nito ay pumapasok sa kanyang katawan. Nagningning ang buong katawan ni Gu Santong ng gintong liwanag at bahagyang bumalik ang kulay sa kanyang maputlang mukha. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Ligtas muna siya sa ngayon. Dalhin mo siya kay Sigi. Ngunit mag-ingat ka ng husto. Suklam na suklam ang matandang iyon sa mga tao. Sa oras na magkita kayo, malamang ay hindi ka pa makapagsasalita ay dudurugin ka na niya. Iiwan niyang mamatay ang batang Kilin at ikaw naman ay magiging mansa ng dugo sa ilalim ng kanyang palad. Nananatili pa rin ba siyang mabangis at hindi marunong makinig? Hindi. Hindi lang siya naniniwala sa kahit anong salita ng tao. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Isang tao ang kumuha sa isa niyang mata. Hanggang ngayon ay hindi pa rin iyon gumagaling. Kaya para sa kanya, ang lahat ng tao ay mortal niyang kaaway. Nayanig ang puso ni Zufan. May taong nakakuha ng mata niya. Sino ni? Si Sword Sovereign. Huminga ng malalim ang Dragon Ancestor. Kailangan mong maipaliwanag agad ang pakay mo. Mas mabuti pang ihagis mo na lang si Sanzi sa harap niya kaysa magsalita pa. Sa tingin ko, wala ka pang panahon para makapagbitaw ng isang salita bago kanya lamunin. Napatango si Zufan ng mabigat ang loob. Alam niyang kahit nakatali ang mga sacred beast sa mortal na mundo, sapat pa rin ang isang kisapmata upang patayin ang sinumang tao. Kung talagang pinapatay ni Sigi ang bawat taong makita niya, napakadelikado ng misyong ito. Biglang nagsalita si Kiao. Dragon Ancestor, kung ganoon, sasama ako kay Ama para tulungan siya. Agad tumanggi si Zufan. Hindi maaari. Napakapanganib nito. Hindi ko kayang ilagay ka rin sa panganib habang ganito ang kalagayan ni Sanzi. Ngunit kumampi ang Dragon Ancestor kay Kiao. Sa pagkakataong ito, maaari siyang sumama. Isa siyang batang sacred beast. Baka bigyan kayo ni Sigi ng kaunting oras dahil sa kanya, sapat para maipaliwanag ninyo ang inyong pakay. Malakas na rin si Kiao at makakatulong siya sa iyo. Magiging magandang karanasan din ito para sa kanya. Napalundag sa tuwa si Kiao. Matagal na nag-isip si Zufan bago tuluyang tumango. Batid niyang hindi basta-basta pakakawala ng Dragon Ancestor si Kiao kung hindi ito handa. Kung naniniwala ang matandang dragon sa lakas nito, wala siyang dahilan para magduda. Iniunat ni Zufan ang kanyang kamay at seryosong nagsalita. Senior Dragon Ancestor, isa itong napakahalagang misyon. Maaari ba akong makahingi ng kaunting tulong? Tulong? Pwede bang bigyan niyo ako ng 10 Dragon Breath Pills?
Kumikislap ang mga mata ni Zufan habang taimtim na nagmamakaawa. Napakapanganib harapin ang baliw na yon. Kung wala ang suporta ninyo, baka hindi na ako makabalik ng buhay. Kahit 5 na lang kung hindi maaari ang 10. Napailing ang Dragon Ancestor at napangiti ng mapait. Nakakatuwa kang magsalita tungkol sa mahalagang layunin, pero ginamit mo nga ang isa sa Dragon Breath Pills ko laban sa isang hamak na sekta sa mortal na mundo. Alam mo bang bawat isa niyon ay katumbas ng buong lakas ng isang pag-atake ko? Nakakulong ako rito at hindi madaling makabawi ng enerhiya. Akala mo ba ay parang candy lang ang paggawa ng Dragon Breath Pills? Iyong 3 ang halos ubos na sa lahat ng naipon kong lakas. Kahit na iwinagayway ni Zufan ang kamay at mumiti. Isipin niyo na lang ang kinabukasan ni Sanzi. Hindi ba siya mahalaga bilang isang sacred beast na lalaban sa huling digmaan? Si Konping nga, kahit alam ang panganib, nagpadala pa rin ng isang 9th level spiritual beast para samahan ako. Samantalang kayo puro salita lang ngunit wala namang naitutulong. Napakunot no ang Dragon Ancestor. Sinasabi mong mas masahol pa ako kay Konping. Humph! Kung hindi lang ako nag-iisa rito, buong hukbo ng mga dragon ang ipapadala ko para samahan ka. Madaling magsalita. Mas mahalaga ang gawa kaysa salita. Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. Sa huli ay ibinuka nito ang bibig at nagluwa ng 10 gintong bola na kasinlaki ng palad. Pagkatapos ay tila ng hina ito at sinabi, "Iho, huwag mong sabihin hindi kita tinulungan. Ito na ang lahat ng natitira kong maliliit na Dragon Breath Pills. Hindi nila kayang labanan si Siyi, pero sapat ang mga ito para alisin ang mga hadlang sa iyong daraanan. Hanggang dito na lamang ang maitutulong ko, Humph. Maraming salamat po, Dragon Ancestor. Nasobrahan lang po ako kanina." Taos pusong nagpasalamat si Zufan habang nakatingin sa pagod na mga mata ng Dragon Ancestor. Pagkatapos ay lumingon siya kay Kiaoer. "Kiaoer, kunin mo ang 10 maliit na Dragon Breath Pills at ingatan mo ang sarili mo." Maingat niyang ipinasok si Batang Sanzi sa kanyang storage ring bago naglakad patungo sa labasan. Masayang tumango si Kiaoer, inilagay ang 10 gintong bolang apoy sa sarili niyang storage ring at agad na sumunod sa kanyang ama. Tahimik na napailing ang Dragon Ancestor habang pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Zufan. Niloko talaga ako ng batang iyon para makuha ang 10 Dragon Breath Pills. Pero hindi para sa sarili niya kundi para kay Kiaoer. Ang nangyari sa munting kilin ay nagsilbing malaking aral sa kanya. Totoo ngang itinuturing niya ang mga espiritual na halimaw bilang sarili niyang mga anak. Naisip mo na ba kailanman na may isang tao na kayang magmalasakit ng ganito sa isang espiritual na halimaw? Biglang napaungol si Zufan. "Arf!" Muling kumislap ang itim na kidlat apoy sa kanyang kaliwang mata. Napahawak siya rito habang dumadaloy ang dugo mula sa kanyang mata. "Ama!" Nag-aalalang lumapit si Kiaoer. Anong nangyari? Umiling lamang si Zufan, ngunit alam na agad ng Dragon Ancestor ang dahilan. "Bata, subukan mong huwag masyadong gamitin ang matang iyon." Ang mata ni Ama? Nagtatakang tumingin si Kiaoer sa Dragon Ancestor. "Dragon Ancestor, ano po ba ang nangyayari sa mata ni Ama?" Tahimik na tinitigan ng Dragon Ancestor si Zufan. Makalipas ang ilang sandali ay nakabawi rin siya. Pinunasan niya ang dugong tumutulo sa kanyang mata at pilit nang umiti. "Maraming salamat sa pag-aalala, Dragon Ancestor. Ayos lang ako." "Ayos lang." Napabuntong hininga ang Dragon Ancestor. "Mas alam mo pa kaysa sa akin kung gaano ka kaayos. Ang panganib ng matang iyon ay hindi lamang para sa iyong mga kalaban." Huminto siya sandali bago nagpatuloy. "Sigurado akong napansin mo na ito noon pa. Ang pinakamalaking kaibahan ng Apocalyptic Thunderflame Aye sa Purple Lightning Golden Aye ng Heavenly Sovereign ay hindi ang lakas nito kundi ang pagiging napakahirap nitong kontrolin. Tingin mo ba ganoon lang kadaling pagsamahin ang kapangyarihan ng 4 na Sacred Beast? Kapag patuloy kang naglalaro sa apoy, ikaw mismo ang unang masusunog." Bahagyang nanginig ang mga mata ni Zufan, ngunit agad niyang pinatatag ang kanyang loob. "Ang matang ito ang nagligtas sa akin at kay Batang Sanzi. Kung balang araw ako mismo ang masunog dahil dito, sisiguraduhin kong maisasama ko ang aking kaaway." Ngumiti lamang siya bago hinawakan ang kamay ni Kiaoer at tuluyang umalis sa hiwalay na dimensyon. Nanatiling nakatitig ang Dragon Ancestor sa kanilang paglisan.
Ang batang demonic cultivator na iyon marunong pala siyang magsakripisyo para sa iba. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging kahawig ni Nine Serenities. Dahil ba ito sa kanyang cultivation teknike sa kanyang mana o may iba pang dahilan? Mabilis na nagtungo sina Zufan at Kiaoer patungo sa Hilagang Dagat. Kasabay nito, natanggap na rin ng 3 pang lupain ang panawagan ng Hilagang Lupain para sa tulong. Samantala, nagsimula na rin kumilos ang buong hukbo ng Sword Star Empire. Sa Double Dragon Manor, nagtipon ang 9 na pangunahing sekta ng kanlurang lupain sa Heaven-Reaching Pavilion. Mabibigat ang ekspresyon ng lahat. Malaki ang ipinagbago ng pagpupulong na ito kumpara sa naganap 2 taon na ang nakalipas. Matapos mawasak ang 5 sekta, maraming bagong puwersa ang lumitaw upang punan ang kanilang iniwang puwang. Bagamat mas mahina ang mga ito, sinuportahan sila ng Double Dragon Manor upang mabilis na lumakas. Ngunit may isang puwersang lubhang namukod tangi. Ang Luo Alliance mula sa Qianyu Empire. Ang pangunahing haligi nito ay ang pinakamakapangyarihang angkan sa Qianyu, ang Luo Clan. Walang sinuman ang nakaunawa kung paano nagawang umangat ng ganoon kabilis ng isang dating hindi kilalang angkan. Maging ang Double Dragon Manor ay walang maibigay na paliwanag. Sa loob lamang ng 2 taon, mula sa pagiging pinakamalakas sa hanay ng mga lower 3 sec forces, naging isang ganap na middle 3 sec force ang kanilang lakas. Malayo ang kanilang inabot kumpara sa iba pang bagong puwersa. Sila ang naging pinakamaliwanag na bituin ng buong kanlurang lupain. Ngunit hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit sila hinangaan. Hindi tulad ng ibang mga sekta na puro cultivation lamang ang inaatupag, ang Luo Alliance ay binubuo ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng lipunan, mga magsasaka, opisyal, sundalo, at mga strategist. Sa pinakapuso nito ay ang Luo Clan, isang angkang militar na patuloy na nagpapalawak ng impluensya nito. Maayos nilang pinagsama ang lakas militar at mahusay na pamamahala, dahilan upang unti-unti silang maging parang isang maliit na imperyo. Sa katunayan, pagdating sa usaping militar ng kanlurang lupain, ang Luo Alliance na ang pangunahing umaako sa responsibilidad. Marami pa nga ang naniniwala na kung hindi lamang umiiral ang napakalakas na Sword Star Empire sa gitnang lupain, balang araw ay magiging isa ring dambuhalang imperyo ang Luo Alliance. Ngunit walang puwang ang mga kung sana sa mundong ito. Nauna nang lumitaw ang Sword Star Empire. Dahil dito, napilitang mapasama ang batang Luo Alliance sa lumalawak na hukbo ng paglaban laban sa gitnang lupain. Naging hindi tiyak ang kanilang kinabukasan. Sa kasaysayan, iisa lamang ang tunay na nagiging alamat. Ang pangalawa ay kadalasang nalilimutan. Maliban na lamang kung malampasan nito ang nauna, habang buhay itong mabubuhay sa kanyang anino. Iyon ang kasalukuyang kalagayan ng Luo Clan. May kakayahan silang maging ikalawang Sword Star Empire. Ngunit kulang sila sa panahon, kapalaran, at tamang pagkakataon. Naipundar na ni Zufan ang lahat ng kailangan nilang simulan. Ngunit maging siya ay hindi kayang labanan ang agos ng panahon. Lumipas na ang tamang sandali upang magtatag ng sariling imperyo. Kailangan nilang maghintay sa susunod na pagkakataon. Sa loob ng isang maliit na bulwagan, nakaupo si Luo Yunhai bilang pinuno ng Luo Alliance. Sa magkabilang panig niya ay sina Zhu Changfeng at Leng Wuchang. Tahimik silang nakatingin sa lahat ng naroroon. Sa pangunahing upuan ay nakaupo ang 2 exalted ng Double Dragon Manor. Mabigat ang kanilang mga mukha habang hawak ang isang jade slip. Sa wakas ay nagsalita si Exalted Heiran. Tinipon ko kayong lahat ngayon, mga elder, venerable, sect leader, at clan leader, upang pag-usapan ang isang napakasensitibo at napakahalagang usapin. Ang Sword Star Empire ay nagsimula ng kumilos. Ano? Nagkagulo ang buong bulwagan. Nag-uunahang magtanungan ang lahat. Tanging ang grupo ni Luo Yunhai ang nanatiling kalmado at tahimik. Wala rin naman silang malalaman. Ang mga gurang na pinuno ng mga sekta na ito ay walang alam kung ano ang tunay na ibig sabihin ng digmaan. Tahimik na nagkatinginan sina Leng Wuchang at Zhu Changfeng habang umiiling. Wala pa sa kanila ang kinakailangang katatagan ng isang hukbong haharap sa digmaan. Naglinis ng lalamunan si Exalted Bei Mei bago nagsalita. May mabuti at masamang balita. Ang mabuting balita ay matagumpay na nabawi ng Shangguan clan ng silangang lupain ang Soaring Sword mula sa taksil na si Shangguan Fion. Ngunit ang masamang balita, hindi pa nagtatagal ay malubhang nasugatan ang pinakamakapangyarihang eksperto ng hilagang lupain matapos makipaglaban sa Sea Demon ng North Sea.
Sinamantala ito ng Sword Star Empire at agad na sinalakay ang hilagang lupain upang maagaw ang Heaven Sealing Divine Sword. Humihingi ngayon ng tulong ang Sea Bright Sect sa lahat ng lupain upang sama-samang harapin ang pagsalakay ng gitnang lupain. May isang pinuno ang agad na nagtanong. Exalted, sino ang ipinadala ng Sword Star Empire para umabot sa puntong humihingi ng saklolo ang hilagang lupain? Dumilim ang mukha ni Exalted Heiran. 16 na tao ang ipinadala. Ang Crown Prince ng Sword Star Empire ang mangunguna sa mga kabataan bilang bahagi ng kanyang pagsasanay. At ang mismong mamumuno sa buong hukbo ay si Invincible Sword. Bailey Yuchen. Bailey Yuchen. Napasinghap ang lahat. Ang halimaw na yon mismo ang lumabas. Hindi katakatakang nagkakagulo ang hilagang lupain. Napabuntong hininga si Exalted Heiran. Hindi pa yan ang pinakamalaking problema. Hindi nag-iisa si Bailey Yuchen. Kasama niya ang 5 Sword Kings ng Bailey Clan. Marahil narinig na ninyo ang titulong Sword King, ngunit hindi ninyo alam kung gaano sila kalakas. Narito ang sagot. Ang pinakamalakas na tao sa kanlurang lupain noon, si Dan Qinshen, ay isa na ngayong Dragon Cleaving Sword King ng Sword Star Empire. Naging Sword King siya. Ibig sabihin, ang bawat Sword King ay may lakas na hindi bababa kay Dan Qinshen. May 8 pa silang natitira sa gitnang lupain. At higit pa sa kanilang lahat naroon si Invincible Sword, Bailey Yuchen. Napakuyom ng kamao si Exalted Heiran. Hindi ko inakalang umabot na pala sa ganitong antas ang lakas ng Sword Star Empire. Kahit alisin pa natin si Bailey Yuchen sa usapan, sapat na ang lakas ng kanilang imperyo upang magdulot ng napakalaking pinsala sa pinagsanib na 4 na lupain. Namutla ang lahat. Paano nila haharapin ang ganoong kalaban? Lalo na't 5 sekta na ang nawala sa kanlurang lupain 2 taon pa lamang ang nakararaan. Sila na ngayon ang pinakamahinang lupain. Kung sumiklab ang digmaan, sila ang unang madudurog. Tanging si Luo Yunhai ang nanatiling kalmado. Tumayo siya at magalang na nag-cupped hands. Exalted, ano po ang balak ng Double Dragon Manor hinggil sa panawagan ng hilagang lupain? Mahabang tinitigan siya ng 2 Exalted. Tahimik silang tumango sa kanilang isipan. Talagang kahanga-hanga ang Luo Clan. Hindi katakatakang doon nagmula ang batang iyon. Habang ang ibang pinuno ng mga sekta ay nanginginig sa takot, ang Luo Clan lamang ang nananatiling kalmado at agad na iniisip ang susunod na hakbang. Isa nga silang tunay na angkang militar. Luo Clan Head, matapos ang pulong na ito, kaming 2 ay magsasama ng kalahati ng mga eksperto ng Double Dragon Manor, kasama si Nayelin at ang iba pang natatanging disipulo, upang tumungo sa Northern Lands at pigilan ang mapanirang kapangyarihan ng Invincible Sword na sunugin ang buong lupain. Matapos ang maikling katahimikan ay nagsalita si Exalted Heiran. Napaisip si Luo Yunhai bago marahang umiling. Ang Double Dragon Manor ang haligi ng lakas ng Western Lands. Kapag isinama ninyo ang kalahati ng mga eksperto nito, magiging mahina ang ating depensa. Malaki ang posibilidad na samantalahin ito ng Sword Star Empire upang iligaw at palabasin ang ating mga puwersa. Tama! Exalted, huwag na kayong umalis. Hindi natin maaaring pabayaan ang sarili nating tahanan alang-alang lamang sa Northern Lands. Tumayo ang isang elder ng Hellion Flame Sect at magalang na nagbigay galang. Ngunit bago pa makapagsalita ang Exalted, nagpatuloy si Luo Yunhai. Ngunit hindi rin maaaring baliwalain ang kanilang panawagan. Kapag nakuha nila ang Heaven Sealing Sword, tayo naman ang susunod nilang puntiryahin. Gaano katagal sa tingin nyo tayong makatatagal? Higit pa rito, kung hindi tayo tutugon sa kanilang kahilingan, mawawalan ng saysay ang alyansa ng 4 na lupain. Mawawala ang tiwala ng bawat isa sa isa't isa, at iyon mismo ang nais mangyari ng kalaban. Natahimik ang elder. Luo Clan Head, napakarami mong sinabi, pero ano ba talaga ang punto mo? Hindi tayo maaaring tumulong, ngunit kailangan ding tumulong. Hindi ba't paikot-ikot lang ang sinasabi mo? Hindi. Ngumiti si Leng Wuchang. Elder, sana'y maunawaan mo. Hindi ito walang saysay na usapan. Sinusuri lamang ng aming clan head ang buong sitwasyon. Tanging sa maingat na pagsusuri natin malalaman ang tamang hakbang. Ngunit ang magpapasya ay ang 2 Exalted, hindi ang aming clan head. Nagbibigay lamang kami ng mungkahi. Napangisi ang elder matapos mapahiya, ngunit hindi na siya sumagot. Tumingin si Exalted Heiran kay Leng Wuchang.
Totoo. Muntik ko nang makalimutang napakaraming mahuhusay na strategist ang Luo clan. Kaya nais kong marinig ang payo ninyo. Kayo ba ang dalawa sa tatlong tanyag na pantas ng Luo Alliance, si Leng Wuchang at si Zhuge Changfeng? Pinupuri niyo kami ng labis, exalted. Tumayo ang dalawa at magalang na yumukod. Tumanggo si exalted Bei Mei. Kung gayon, sa palagay niyo, ano ang dapat naming gawin? Nagkatinginan ang dalawa bago nagsalita si Zhuge Changfeng. Exalted, malinaw na ang sinabi ng aming clan head. Kung pababayaan natin ang Northern Lands, maaaring pansamantala tayong maging ligtas, ngunit mawawala ang tiwala ng ating mga kaalyado. Kapag naman tumulong tayo, ilalagay natin sa panganib ang Western Lands. Ano man ang piliin, may kapalit. Kaya ang desisyong ito ay nakasalalay sa inyo. Napakalinaw ng kanyang pahayag. Ang ibig lamang niyang sabihin ay nagbibigay sila ng payo, ngunit ang pananagutan sa magiging pasya ay nasa Double Dragon Manor. Napangiti si Exalted Heiran. Tunay ngang karapat-dapat ang iyong reputasyon, Steward Zhuge. Napabuntong hininga ang dalawang Exalted habang muling pinag-iisipan ang sitwasyon. Sa huli ay nagpasya si Exalted Heiran. Tutungo tayo sa Northern Lands upang tumulong. Iiwan namin sa inyong lahat ang pagtatanggol sa Western Lands, lalo na sa Luo Alliance. Dahil sa inyong kahusayan sa pamumuno ng hukbo, ibinibigay namin sa inyo ang buong kapangyarihan at responsibilidad sa pagbabantay laban sa Sword Star Empire. Hindi namin kayo bibigyan, exalted. Magalang na yumukod si Luo Yunhai. Sa katunayan, matagal nang napagdesisyonan ng Double Dragon Manor ang hakbang na ito. Ang pulong ay ginawa lamang upang ipaalam ito sa lahat at maiwasan ang anumang pagtutol. Ngunit bago matapos ang pagpupulong, isang matandang elder ang tumayo. Mga exalted, mayroon po akong mahalagang bagay na dapat iulat. Ano yon? Tumingin si Exalted Heiran. Ikaw si Elder Xu ng Ultimate Clarity Sect, tama ba? Ano ang napakahalaga? Tumayo ang matanda. Siya rin ang elder na nakatagpo ni Zufan noon patungo sa Ultimate Clarity Sect. Nag-atubili muna siya bago nagsalita. Mga exalted, may isang napakahalagang bagay na kailangang malaman ng lahat. Mula ngayon, huwag basta-bastang subukin ang mga taong makakasalubong ninyo sa paglalakbay, baka magdala lamang ito ng kapahamakan. Naku, tigilan mo na ang paikot-ikot. Sabihin mo na. Naiinis ng sigaw ng isa sa mga elder. Huminga ng malalim si Elder Xu bago sinabi ang balitang nagpayanig sa buong bulwagan. May isa na namang disipulo ng Devil Mountain ang nagpakita. Hiss! Sabay-sabay na napasinghap ang lahat. Mas matindi pa ang naging takot nila kaysa nang marinig ang pangalan ng Invincible Sword at ng Nine Sword Kings. 2 taon pa lamang ang nakalilipas mula nang guluhin ng Overlord Nine Serenities ang buong Western Lands at lipulin ang 5 sekta. At ngayon, muling nagpadala ang Devil Mountain ng isa pang disipulo sa mundo. Masamang tiyempo pa ang kanilang napili. Lahat ay nilamon ng takot. Sigurado ka ba, matanda? Huwag mo kaming takutin. Punong-puno ng kaba ang bawat isa habang pinapahiran ang pawis sa noo. Ang mga taong pinakanatataranta ay yaong mga kilalang mahilig manggulo. Karaniwan silang walang kinatatakutan at laging nauunang umatake. Ngunit sa harap ng Devil Mountain, wala silang lakas ng loob. Dahil alam nilang ang sinumang magkamaling dalawin ang mga disipulo nito ay maaaring magdulot ng panibagong trahedyang tulad ng nangyari sa 5 sektang nabura sa kasaysayan. Noon, ang paglitaw lamang ni Zufan ay nagbunsod sa pagdating ng Overlord Nine Serenities. Ngayon, isa na namang disipulo ang lumitaw. Paano nila ito haharapin? Pagsalita ka ng malinaw. Maring utos ni Exalted Heiran. Lumunok si Elder Xu at ikinuwento ang lahat ng kanyang nasaksihan. Pagkatapos niyang magsalita, nabalot ng katahimikan ang buong bulwagan. Isang disipulong nakasakay sa isang ika-9 na antas na spiritual beast. Walang sinuman ang nagduda. Tanging ang Devil Mountain lamang ang may kakayahang gumawa ng ganoong bagay. Malinaw na natuto na si Overlord Nine Serenities sa nangyari noon at ngayon ay nagpadala pa ng napakalakas na spiritual beast bilang tagapagbantay ng kanyang disipulo. Tahimik na nagsalita si Exalted Heiran. Ilang araw na lang ay aalis na kami ni Bai Mei. Habang wala kami siguraduhin niyong walang manggugulo. Napatingin ng masama ang lahat sa dalawang exalted. Sa oras na malaman nilang muling lumitaw ang Devil Mountain, tila lalo pa silang nagmamadaling umalis patungong Northern Lands.
At tila hindi pa yon sapat. Isasama rin namin si Qin Cheng. Bilang pangunahing disipulo, panahon na upang makita niya ang mas malawak na mundo. Pilt na umiti si Exalted Bei Mei. Lalong nangasim ang mga mukha ng lahat. Alam ng buong Western Lands na tanging si Chu Qincheng lamang ang tinatrato ng maayos ng Devil Mountain. Kapag kasama siya, kahit magkamali sila at makabangga ang Devil Mountain, may pag-asang patawarin sila. Sa isang bunganga ng bulkan sa Southern Lands, isang dalaga ang may hawak na jade slip. Iniabot niya ito sa isang matipunong lalaki. Kuya, humihingi ng tulong ang Northern Lands. Dalhin mo sa akin ang decimating sword. Hindi mo man lang tatanungin kung ano ang nangyari. Kasunduan ng alyansa ng 4 na lupain. Hindi na kailangang pagdudahan yon. Kalmadong umalis ang lalaki. Ninisyan lamang siya ni Murong Xue habang pinagmamasdan ang kanyang likuran. Kakabalik mo palang aalis ka na naman. Samantala, sa gitna ng isang malakas na snowstorm sa Eastern Lands, umiikot ang pulang soaring sword habang pinalilibutan ito ng 3 matandang eksperto na walang tigil sa paggawa ng mga hand seal. Nagmadaling dumating si Xiang Guanfixiong. Hindi pa rin ba natatanggal ang selyo? Umiling ang isa sa 3 matanda. Hindi namin alam kung ano ang ginawa ng batang iyon, ngunit kahit kaming 3 na magkasama ay hindi namin mabuksan ang selyo ng Sword Spirit. Lintik! Naggitngit si Xiang Guanfixiong. Alam ko nang masyado niyang madaling isinuko ang espada. Niloko niya tayo. Mariin niyang kinuyom ang kanyang kamao. Guifan! Ano ang silbi ng banal na espadang ito kung isinara mo ang Sword Spirit nito? Paano ko haharapin ang Invincible Sword gamit ang isang patay na espada? Kapag nahuli kita, dudurugin kita. Sa di kalayuan, napabuntong hininga si Xiang Guanqinyan. Puno ng pananabik ang kanyang mga mata. Hindi niya alam na sa mga sandaling iyon, si Zhu Fan ay mabilis ding naglalakbay patungo sa nagyelong Northern Lands. Ang Northern Lands, ang pinakahilagang lupain sa 5 rehiyon, ay binubuo ng 80% malawak na karagatan na buong taon ay nababalot ng yelo at nyebe. Isa itong lupain ng matinding lamig at malupit na kalikasan. Dahil sa kakaunting likas na yaman at spirit mines, kakaunti lamang ang mga sekta at cultivation clans na naninirahan dito. Ngunit may isang bagay na taglay ang Northern Lands na wala sa ibang lupain, ang napakaraming pambihira at mahimalang sangkap na matatagpuan sa kailaliman ng mabagsik na karagatan. Dahil dito, kahit gaano kalupit ang kapaligiran, patuloy na nanirahan ang mga tao rito, umaasang makakatuklas ng susunod na pambihirang kayamanan mula sa dagat. At hindi sila nabigo. Dahil sa napakabihirang mga kayamanang nakukuha mula sa kailaliman, naging paunahing pinagmumulan ang Northern Lands ng pinakamahahalagang materyales sa buong mundo. Sa lahat ng iyon, ang pinakabantog ay ang North Sea Gel, isang mahiwagang likido na lumilitaw lamang mula sa kailaliman ng dagat at kilala bilang lunas sa halos lahat ng sakit at karamdaman. Napakahalaga nito na handang magpatayan ang mga tao upang makuha lamang ito. Ngunit may isang malaking hadlang. Isang makapangyarihang si demon ang nagbabantay rito. Mula nang lumitaw ang halimaw na iyon, halos tuluyang naputol ang daan ng mga tao sa dagat. Naging napakadelikado maging ang karaniwang pagmimina, pangingisda, at pangunguha ng yamang dagat. Isa itong napakalaking dagok sa Northern Lands, lalo na't likas ng salat ang kanilang lupain. Mistulang nakatanaw lamang sila sa napakaraming kayamanan sa likod ng isang makapal na salamin, habang may isang halimaw na nagbabantay rito. Sa bawat pagtatangkang pumalaot, napakalaki ng kapalit. Kapag lumitaw ang Sea Demon, himala na kung kahit 10% lamang ng mga tao ang makaligtas. Para sa kapakanan ng buong Northern Lands, hindi pa nagtatagal ay dinala ng pinakamalakas na eksperto ng Sea Bright Sect, si Ouyang Lingshan, ang pinakadakilang kayamanan ng kanilang lupain, ang Heaven Sealing Divine Sword, upang hamunin ang Sea Demon at tuldukan na ang kanilang paghihirap. Ngunit ang bayaning hinahangaan ng lahat ay hindi man lamang nasilayan ang mukha ng halimaw. Sa isang sagupaan lamang, madaling itinapon ng Sea Demon si Ouyang Lingshan at malubhang nasugatan. Nawalan ng pag-asa ang buong Northern Lands. Kung ang pinakamalakas nilang mandirigma ay natalo ng ganoon kadali, sino pa ang maaaring lumaban sa halimaw? Ni hindi na kailangang lumabas ng Sea Demon mula sa makapal na hamog. Mula roon ay tinutuya lamang nito ang kahinaan ng sangkatauhan. Sa mga salitang iyon, tuluyang nawala ang pagnanais ng mga tao sa mga kayamanan ng dagat. Ngunit hindi pa roon natapos ang kanilang kamalasan.
May isang taong naglabas ng balita tungkol sa pagkakasugat ni Ouyang Lingshan. Nakarating ito sa Sword Star Empire sa Central Area. At sa halip na maawa, natuwa pa sila. Agad silang nagpadala ng hukbo upang agawin ang Heaven Sealing Divine Sword sa paunguna mismo ng pinakamalakas na tao sa mundo. Invincible Sword. Nagdulot ito ng matinding takot sa buong Northern Lands. 3 buwan pa lamang ang nakalipas mula nang dumating ang grupo ni Invincible Sword, ngunit wala ng hukbong nakapigil sa kanilang pagsulong. Isa-isang nabuwag ang lahat ng humarang sa kanila habang palalim silang sumusulong sa puso ng Northern Lands. 6 na buwan nang nababalot ng pangamba ang buong lupain. Ang mas nakakatakot pa rito. Matapos ang unang 3 buwan ng paglusob, tila bigla na lamang naglaho si Invincible Sword. Walang nakakaalam kung saan siya nagtatago. At ang hindi alam ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa mismong panganib. Para bang nadagdagan pa ng isa pang makapal na yelo ang malamig ng lupain, dahilan upang lalo pang manginig ang mga tao sa takot. Ngunit para sa isang tao, wala itong anumang ibig sabihin. Huli. Lumabas ang usok sa bibig ni Zufan habang ngumiti. Kiao, narito na tayo sa Northern Lands. Kailangan na lang nating makarating sa baybayin ng North Sea. Sana ay hindi ganoon kalayo. Sumimangot ang 7 taong gulang na si Kiao habang hawak ang kanyang kamay. Pero ama, bakit hindi na lang natin ipinagpatuloy ang pagsakay sa malaking ibon? Napakatagal pa nating makakarating sa dalampasigan. Napabuntong hininga si Zufan. Kiao, hindi mo pa nauunawaan ang kalikasan ng tao. Sa ngayon, punong-puno ng takot ang Northern Lands. Kapag ang tao ay nababalot ng matinding takot, madali silang mabaliw. Kung sasakay tayo sa three-headed crow, magiging sentro agad tayo ng atensyon. Tiyak na hahabulin tayo ng lahat. Hindi natin kayang makipaglaban sa isang nagngangalit na pulutong. Sayang lamang ang oras. Tandaan mo ito. Ang tunay na katalinuhan ay ang marunong magtago kapag kinakailangan. Ang padalos-dalos na pagkilos ay lalo lamang magpapalala ng sitwasyon. Lalo na kayong mga bata, napakadali ninyong magpadala sa emosyon. Kumunot lamang ang noo ni Kiao. Halatang wala pa rin siyang naiintindihan. Napailing si Zufan at napangiti. Maging si Sanzi, na matagal nang namuhay kasama ng mga tao, ay hindi pa lubos na nauunawaan ang ugali ng sangkatauhan. Paano pa kaya si Kiao na ngayon pa lamang lumabas sa ligtas na tahanan niya? Unti-unti niyang matututunan ang lahat. Patuloy silang naglakad patungo sa lungsod. Hinto! Sino kayo? Ano ang pakay ninyo sa Sea Bright City? Mahigpit silang hinarang ng isang malaking gwardiya sa tarangkahan. Lumabas pa ang aura nito sa Soul Harmony Stage, tanda ng sukdulang pagbabantay. Karaniwan ay hindi papansinin ng ganoong eksperto ang isang cultivator na nasa Radiant Stage tulad ni Zufan. Lalo pat natatakpan ng mga demonic treasure ang tunay na lakas ni Kiao. Ngunit kakaiba ang mga bantay. Hindi sila nagpapabaya kahit kaunti. Hindi dahil sa kasipagan, kundi dahil sa matinding takot. Sa sobrang tensyon, kahit isang maliit na insekto ay maaari nilang mapagkamalang espiya. Tahimik na inilabas ni Zufan ang isang gintong card. Isa ito sa pinakamataas na simbolo ng karangalan ng Serene Shores Trading. Ako ay isang mangangalakal. Kasama ko ang aking anak. Narito kami para sa negosyo. Nang makita ng gwardiya ang card, agad siyang nagulat. Kayo pala eh. Lumingon siya sa mga kasamahan. Kilala ko ang taong ito. Isa siyang kinatawan ng Serene Shores Trading. Ihahantid ko siya sa ating base. Kayong lahat ay manatili rito at siguraduhing walang espiya mula sa Central Area ang makakapasok. Tahimik na tumango ang iba. Habang naglalakad, nagsalita ang gwardiya. Ginoo, pakisunod po ako. Dadalhin ko kayo sa aming base. Ngumiti si Zufan. Mukhang malalim na ang pagkakapasok ng kumpanyan nyo rito. Pati mga gwardiya ng lungsod di. Napabuntong hininga ang lalaki. Hindi maaaring ihiwalay ang negosyo sa politika. Matagal nang nagtatag ng mga lihim na koneksyon ang kumpanya sa iba't ibang lugar bilang paghahanda sa anumang sakuna. Ngunit matapos ang nangyari sa headquarters, inutusan ng Young Master ang lahat ng sangay na gamitin ang lahat ng nakatagong tauhan. Ako ang pinakamababang miyembro lamang. Ang utos sa akin ay ihatid sa base ang sinumang may hawak ng gintong card. Wala akong alam sa ibang miyembro o sa iba pang mahahalagang kliyente.
Sigurado akong may kakausap sa inyo roon. Napangiti si Zufan. Tunay ngang napakalawak ng impluensya ng Serene Shores Trading sa 5 lupain. Napakagaling ng matandang Wu. Matagal na niyang inihanda ang daan ng pagtakas sakaling dumating ang pinakamasamang sitwasyon. At dahil kay Wu Randong halos napasa kamay ko ang buong lihim na network ng kumpanya. Sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay ng Northern Lands, napakalaking tulong nito. Para akong isdang nakabalik sa tubig. Tahimik siyang napangiti. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang luma at halos wasak na tindahan. Sa unang tingin ay isa lamang itong ordinaryong maliit na tindahan. Ngunit alam ni Zufan, isa lamang itong panakip. Naroon ang tunay na lihim na base ng Serene Shores Trading. Shopkeeper. May customer. Pagpasok nila, isang maliit na counter lamang at ilang mumurahing paninda ang makikita. Sa likod nito ay isang lumang pinto. Katabi nito ay isang payat at matandang lalaki. Tinapunan siya ng gwardiya ng isang tingin bago tuluyang umalis. Maliwanag na tumingin ang matanda kay Zufan. Lumapit si Zufan kasama si Kiaor. Matapos silang sukatin ng matanda, marahan itong nagsalita. Dati kasintayog kami ng kalangitan, ngunit ngayoy nahulog sa kailaliman. Paano namin muling maaabot ang langit? Kalmadong sumagot si Zufan. Sa dagat ng dugo at bundok ng mga bangkay, bubuksan ko ang daan palabas ng impyerno. Tatawanan ko ang kamatayan hanggang sa araw na muli naming maabot ang kalangitan. Tumango ang matanda. Sana nga. Sumunod kayo. Binuksan niya ang lumang pinto sa likuran. Kiaor, dito ka muna. Matapos bilin sa anak, pumasok si Zufan sa madilim na silid sa likod ng pinto. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.